Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksa na ipaglilingkod ni Brother Eli Soriano ay ang tungkol sa mga ngaral sa ating panahon kung totoo o hindi totoo. Halina at atin ang pakinggan. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos ay sumasa inyong palatuntunan ang dating daan at kami po'y malugod na nag-aanyaya sa susunod na oras ng ating pong pagsasaliksik ng iba't ibang mga katwirang nakapaloob sa banal na kasulatan at sa ating pong pagmamalasakit na ang katwiran ng Diyos ay ating mailapat sa lahat ng pananampalataya sa ating panahon upang atin pong masukat kung alin ang totoo at alin ang hindi totoo. Gaya po ng aming ipinangako sa inyo at gaya ng inyong inaasahan, patuloy ang ating pagsusuri ukol sa mga mangangaral na naririto sa ating panahon. Akin pong pinipilit na sa tulong ng Diyos ay magsaliksik at umalam ng mga kaalaman ukol sa iba't ibang pananampalatayang naririto sa ating daigdig at maipahayag sa inyo ang buong katotohanan ukol sa mga nariritong pananampalataya na lumalaganap at siya pong nagiging dahil ng pagkakaligaw ng napakaraming tao sa ating panahon. Alam nyo mga kababayan, kung kaligtasan ng ating pag-uusapan, yan po'y nangangahulugan ng isang malawak na pagsusuri. Hindi po basta lumapit sa atin ng isang mangangaral at pagkatapos meron daladalang Biblia at nagsalita ng ilang mga talata ay sasama na tayo sa mangangaral at ibubuhos na natin ang ating magagawa sa pagtataguyod sa isang pananampalatayang hindi natin lubos na napag-aralan. Ang kaligtasan po hindi nakukuha sa aksidente o sa anumang bagay na madalian. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtitiis, pagtitiyaga, pagsusuri at pag-aaral ng katotohanan. Gaya ng ating mababasa dito sa unang Timoteo, Kapitulo 2 at versikulo 4, ganito po ang ating mababasa. Na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang sabi po ng apostol na si San Pablo, ibig ng Diyos, talagang yun ang nasa ng Diyos. Lahat ng mga tao'y mangaligtas, ngunit ang kailangan ay makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan po, yun ang kasangkapang paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Kaya hindi tayo po pwedeng maligtas na natiempuhan lang natin o kaya'y naswertihan natin. Ang kaligtasan ay dependyente sa ating pag-alam sa katotohanan. Yung katotohanan ng Diyos, yun ang ating ikaliligtas. Gaya po ng mababasa sa Efeso, Kapitulo 1 at versikulo 13, ganito ang ating matutunghayan. Na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Alin po ang ikaliligtas ng tao? Yung aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang atin pong tinatalakay sa ating pag-aaral na ito ay ang iba't ibang kaparaanan ng Diyos na sinasabi sa Biblia
atin itong ikinukumpara sa ginagawa naman ng mga tao sa ating panahon, lalo na ng mga mangangaral, para ating masuri ang kanilang mga background, ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga layunin. Kasi iba't iba po ang layunin ng mga mangangaral. Mula pa po nung una hanggang sa panahong ito, hindi kayo dapat maniwala na ang lahat ng mangangaral may isang intensyon o layunin. Marami pong mangangaral, masama ang layunin, hindi mabuti. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Filipos, ganito ating mababasa. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. Makita nyo, merong nangangaral, ipinangangaral ang wika ng iba si Kristo sa kapanaghilian. Ipinangangaral ng iba si Kristo sa pakikipagtalo. Ang iba namay sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. Nakita nyo? Yung mabuting kalooban at pag-ibig, kakaunti po yung ganon. Pero ang karamihan, pakinggan nyo, ituloy natin. Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa pagtatapat na iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ang wika ni Apostol Pablo, may mga nangangaral dahil sa pagkakampi-kampi. Kaya diyan sa ating panahon, marami rin mo ngayon iglesia ng kampi-kampi. Pagka nakagalitan nila isang tao, pinagkakampi-kampihan nila, parang kuyog yung mga yan. Papatain ka talaga. Dahil doon sa diwa ng kampi-kampi, pumapatay sila. Nangungutang sila ng buhay ng kapwa. Dahil lamang sa kanilang paniniwalang mali. Ang sabi ni Pablo, mayroong nangangaral sa pakikipagtalo. Meron sa kapanaghilian. Meron sa mabuting kalooban. Kaya pag ang natiempuhan po ninyong mangangaral, yung mga masasamang sinasabi na yon, kaawa-awa tayo. At ang isang paraan po para maipakita namin ang aming pagmamalasakit, ang aming pag-ibig sa ating kapwa-tao, ay ating maipahayag sa kanila sa pamamagitan ng kasulatan ang iba't ibang katiwalian na nagaganap sa relihiyon para kayo po'y huwag madaya. Kasi hindi naman sila aamin. Hindi ho nila aaminin sa inyong mandaraya sila. Hindi sasabihin ng mangangaral na siya'y manluloko o magliligaw. Ang kanyang sinasabi siya'y totoo. Gaya po ng ating kasalukuyang pinag-aaralan sa mga panahong ito tungkol sa mga iglesyang pinamumunuan o pinamunuan ng mga babae. Nakita natin sa banal na kasulatan, mga kababayan, na yung babae hindi po kasang-ayon ng kalooban ng Diyos na siyang maging puno sa relihiyon. Wala tayong tutol kung yan sa bansa. Wala tayong tutol kung yan sa pamahalaan ng anilmang bansa sa ating daigdig. Pero pagdating sa relihiyon, hindi po ipinahihintulot ng Diyos na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. At may hula po sa Biblia na pagka babae ang mamumuno, ililigaw niya yung kahit na mismong yung bayan ng Diyos na. Pag babae ginawang puno, ililigaw. Pakinggan nyo sa Isaias, Kapitulo 3, at ibig kong basahing muli ang talata sa versikulo 12, ganito po ang ating mababasa. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipat nubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ito po'y hula. At ito'y patungkol sa hinaharap ng panahong bayan ng Diyos. Hindi ito sa panahong Israel o sa panahon ni Propeta Isaias, hindi. Nung hulaan ito ni Isaias sa kanyang kapanahunan, ang katuparan nito'y magaganap sa hinaharap. At ito'y magaganap sa panahong Kristyanismo. Ang sabi ng propeta,
Ang tungkol ang wika sa aking bayan, mga bata ang mamimighati sa kanila. Mga babae ang magpupuno sa kanila, o bayan ko. Silang nagsisipatnubay sa iyo ay mangagliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kaya nga po, kahit na yan ay sa Diyos pa, pagka babae na namuno, maliligaw na yan. Yan po ang isang tinatalakay natin. At ang kasalukuyan ay yung samahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan. Na yan po ang dating pinangasiwaan ni kapatid na Nicolas Antiporda Perez. At dun sa mga nagtatanong, hindi ba ikaw, Mr. Soriano, ay naging kaanib doon sa kay Ginoong Perez? Tama po yon. Ako po'y naging isang dating kaanib, at hindi po basta kaanib, kundi ako po ay isang ministro sa panahon ng pangangasiwa ni kapatid na Nicolas Perez. Sa ikinagagalak ko pong ibalita sa inyo, na sa buong panahon na nangasiwa si kapatid na Nicolas Perez doon sa Iglesia ng Diyos na aming pinagsama-samahan noon, sa lahat po ng panahong nakaraan, mula nang yan ay matatag noong 1936 hanggang sa mamatay si kapatid na Nicolas Perez noong 1975, yan pong iglesia na yan, wala pong ginawang ministro dyan kundi ako lamang. At meron po tayong patunay na maipakikita at dokumento na sa hinahaba-haba ng panahon ng pangangasiwa ni kapatid na Nicolas Perez, iisa po ang kanyang binigyan ng designation na ministro sa samahang yan. Ang karamihan po riyan ginawa niyang mga preachers. Pero sa pagiging ministro, ako pong inyong maliit na kapatid ang ginawang tanging ministro ni kapatid na Nicolas Perez. At ito po ay ating matutunghayan sa isang dokumento na pinirmahan ni kapatid na Nicolas Perez at ng dating General Secretary na si Binibining Levita Gugulan. At ito po'y makikita nyo sa inyong mga TV screens. Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth, Central Office, Pasay City. To whom it may concern, the bearer, Mr. Eliseo F. Soriano, is an authorized minister of this organization named Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth. Any consideration extended to the bearer will be highly appreciated by the organization. Signed, Levita Gugulan, General Secretary, Mr. Nicolas Perez, Presiding Minister. Ako po ay ginawang ministro sa samahang yan. At yan ay hindi ko ikinahihiyang sabihin na dati akong naanib sa samahang yan. Ngayon, yung ating mga kaibigan nagtatanong, ay naanib ka pala ron, bakit ngayon wala ka na ron? Kasi ganito po, mga kababayan, nang mamatay po si kapatid na Nicolas Perez, sumama ang aral sa iglesyang yan. Binago nila ang aral. At pagkatapos, ang namuno ay babae. Kaya po ako'y umalis. Hindi naman pinag-uusapan yung dati karoon si Ginoong Manalo nga Napakarai pa ng pinanggalingan Naging Sabadista, naging Metodista, naging Episkopal pa yata si Ginoong Felix Manalo. Bago siya naging Iglesia ni Cristo na itinayo niya, napakarain niyang sinamahan. Dati siyang naging Sabadista, naging umanib pa siya doon sa Christian Alliance. Nagpakasal pa siya doon sa Christian Alliance, hindi ko nakakalimutan. Ano pat iba't ibang grupo ng protestante ang pinanggalingan ni Ginoong Manalo bago siya naging puno sa Iglesia ni Cristo noong 1914. Ganon din naman ang karamihang mga born again ngayon sa ating panahon. Di ba kayo rin ay galing din sa Katoliko? Tapos naliwanagan nyo na hindi tama yung inyong dati, umalis kayo. Nagtayo kayo ng mga fellowship ninyo. Ganyan po ang kaso niyan. At hindi po pinag-uusapan yung dati. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kung ano ka ngayon. Kung ano ang paninindigan mo, nasa tama ka ba o mali? Sapagkat ganun din ang nangyari kay Apostol Pablo. Nung wala pa po siyang pagkakilala sa Kristo, ang relihiyon niya iba kaysa doon sa
nung siya'y maging apostol. Pakinggan niyo ang balita ng apostol na si San Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia. Ganito po ang kanyang sinasabi sa 1 at 13 ng Galacia, patuloy hanggang 15. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung wala pa po siya sa iglesia, si San Pablo, inuusig niya yung iglesia. Nasaan siya noon? Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Ano sabi niya? At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking mga kasing gulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang wika ni San Pablo, dati nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. At nung panahon na yung kinakalaban niya pa ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Kaya ako ikay nangunguna pa sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit sa marami sa aking mga kasing gulang sa aking mga kababayan. Palibhasa ang wika'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit, nang magalingin ng Diyos, na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, tinawag niya ako. Kaya inalis siya ng Diyos doon sa mali. Si San Pablo inalis ng Diyos sa relihiyon ng mga Hudyo. Ganon din naman po ang aking kalagayan. Noong panahong buhay po ang kapatid na Nicolas Perez, naniniwala akong tama yung kanyang ipinangangaral na aking sinampalatayanan. Pero nung siya'y mamatay, at pagkatapos ang nagpuno yung babae na si Libita Gugulan, at nagpasok na po ng aral na mali, dun po ako umalis sa samahang yan. Ako po'y umalis, hindi ako pinaalis. Hindi ako itiniwalag ni kapatid na Nicolas Perez sa buong panahon ng kanyang pangangasiwa. Ako po'y binigyan niya ng isang paborableng posisyon sa samahang yan. Ako ang kauna-unahang ministrong ginawa ni kapatid na Perez, at higit sa lahat, ako ang nag-iisang manggagawang pinagtiwalaan niya ng pangangasiwa sa dibisyon ng Pampanga. Ngayon, nang yan pong kapatid na Nicolas Perez ay mamatay, yan pong mga naiwan dyan, nagkampi-kampi na sila ay maglagay ng puno na isang babae. Sabi ko noon, bakit babae? Pwede naman si Nieto, yung kanilang tagapangasiwa ngayon. Ayaw nila noon kay Nieto. Kaya nilagay nila yung babae. Pagkalagay ni Libita Gugulan, bandang 1976, wala pa halos isang taon, nagpalabas sila ng isang paksa. Ito po ang isa sa pinanggalingan ng aming paghiwalay sa samahang yan. Ang paksay ito, kung bakit kasalanan ang suriin at pakialaman pa ang abuloy na ibinigay ng mga kapatid sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos sa Biblia. Ito po ay galing sa kanila. Ang katunayan, sulat kamay pa po ito ni Armando de Castro. Isa sa mga manggagawa dyan na naninira sa akin sa panahong ito. Kaya hinahamon ko si Armando de Castro, kung lalaki ka, humarap ka, huwag kang sa talikuran manira. Biro mo kasi nungalingan niyang naituro sa'yo ng pulo mo. Pati yung tatay mo, pinagkakailan ninyo na sabi nung Clemente, yun daw tatay ni Armando de Castro, stepfather lang. Kasi sabi nung isa naming manggagawa sa Bicol, kasi naninira po sila sa Bicol, sabi nung isa naming manggagawa, kung talagang totoo yung samahan nyo, bakit yung tatay mo, sabi nung kapatid namin sa Bicol, bakit yung tatay mo, si kapatid na Antonino de Castro, naririto sa kapatid na Soriano? Ikaw ay ministro, yung tatay mo, hindi mo madala sa pananampalataya mo. Nasa amin yung tatay mo, si kapatid na Antonino de Castro. Kasabot-sabat po yun daw Antonino de Castro, stepfather. Amain lang, hindi raw talagang ama. Biro mo kasi nungalingan yung sinasabi nyo sa Bicol. Kung malayo na yung Bicol, kasinungalingan. Yan po ang resulta ng pamumuno ng babae. Naturuan kayo ng kasinungalingan. Biro mo,
Hindi mo na kinikilalang ama ngayon si kapatid na Teno? Kasi kasiraan nga naman nila yon na yung kanilang tatay, yung ministry nasa kanila, yung anak, yung ama nandito sa amin. At yun naman po'y karangalan ng aming pagsasama-sama. Sa amin po, gaya ng nasasabi ko, hindi kami nahihiyang humarap sa mga tao. Bakit? Kasi mayroon kaming karangalang naiingatan sa aming samahan. Sa aming pong samahan, si kapatid na Archie Jimenez, may kapatid na pare. Pero hindi siya sa kapatid niyang pare na paaakay, sa akin po siya na paaakay. Si kapatid na Ronnie Lendio at saka si kapatid na Lita Lendio, sila po'y may kapatid na pastor ng born again. Pero nandito sila. Si kapatid na Maria Manlangit, si kapatid na Mary Manlangit, siya po may anak na mga pastor ng born again. Pero siya naririto sa akin. Oh. Si kapatid na Cristina Obligado, siya po'y asawa ng isang pastor ng PBMA, yung Philippine Benevolent Mission, kung ano pa yon. Yung asawa niya yung nandun, siya nandito sa akin, na paaakay siya sa amin. At hindi naman siya pinipigilan ng kanya asawa. Si Ginang Lolita Hison, na nagdemanda sa atin ng 7 kausa kriminal. Idinimanda tayo estapa, kung ano-anong mga demanda na hindi naman totoo. Oh. Ikinararangal kong sabihin ang kanyang 4 na kapatid kasama natin. Si Dr. Jesus Ulalia, kasama namin dito. Si kapatid na Teddy Ulalia, kasama namin dito. Si kapatid na Linda Ulalia, Toribio, kasama namin dito. Si kapatid na Nene Ulalia, Gotchanko, kasama namin dito. Mga kapatid po yan ni Ginang Lolita Hison na naninira sa atin. Oh. Pero, yung kanya mga kapatid narito, alam nila na marangal ang samahang ito. At hindi sila napatatangay sa milyonarya nilang kapatid na naninira sa atin. Yun ay karangalan ng aming pagsasama-sama. Bagaman sinisiraan kami sa talikuran, sa harapan, hindi naman nila kaya yan eh. Hindi nila kayang sabihin yan sa harapan. Ngayon, yan pong samahan na yung naninira sa atin ngayon, yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinamumunuan ngayon ni Ginoong Maximino Nieto, nakilala ko mula ulo hanggang paa. Alam ko yung paa niya pag naghuhubad siya ng sapatos. Alam nyo, yan, nung umalis ako dyan, dahil nga mayroong mga aral silang, yung hindi dating aral ni kapatid na Perez, nung mawala si kapatid na Perez, lumitaw ang kulay niyang mga nangangasiwa dyan, kagaya nito. Isa ito sa aming pinag-usapan. Hindi na raw kailangan na maglagay pa ng auditor. Hindi na raw dapat suriin pa ang pera. Ang gusto nila, yung perang papasok, walang makaalam kundi sila lang. Diyan po nag-question ang kapatid na Manuel Bacosa na General Treasurer sa panahon ni kapatid na Perez. Na si kapatid na Manuel Bacosa ay walang masamang record sa iglesia. Siya ay General Treasurer. Alam nyo, para gawin kang General Treasurer, marangal kang tao. Nung mamatay si kapatid na Perez, ayaw na nilang ipa-audit yung kanilang abulo yan. Ayaw na nilang ipakita kay kapatid na Manuel Bacosa. Nagalit si kapatid na Manuel Bacosa, tumutol. Itiniwalag nila. Ayun. Nadamay pa nga po ako eh. Hindi ako tutol kay kapatid na Bacosa. Ako'y ayon sa kanya sapagkat nung panahong buhay si kapatid na Perez, meron siyang akses sa abuluyan ng iglesia. Alam niya, dahil siya isang bangkero, alam niya yung maayos na pangangasiwa sa salapi. Si kapatid na Manuel Bacosa po'y dating Vice President ng Philippine Savings Bank at siya'y naging treasurer ng Traders Royal Bank. Ngayon, ito pong samahang ito, nang mamatay si kapatid na Perez, wag na raw pong susuriin ng abulo yan, ayaw na nila. Yan po ang gusto ni Libita Gugulan na sila na lang ni Lydia Clemente makaalam sa pera. Ang katunayan, meron po ako isang matandang kasulatang naingatan dito. Ano ho? Pecha Enero 9, 1975. At ito po'y sulat kamay ni Binibining Gloria Tejada, na isa sa mga ministra nila sa ating panahon. Kasamahan ito ng iglesia na yan. Ang nakalagay dito,
Angeles City, Pampanga, Enero 9 de 1976. Alas 8:30 ng gabi. Ang sabi rito, pumayag si kapatid na Eli na magpulong sa Lunes. Ayun, Enero 12. Kinumbinsi nila ako makipagpulong sa kanila. Nasa Angeles po ako noon, doon ako nakadestino. Number 2, assembly. Ipaliliwanag ni kapatid na Eli. Bibigyan ng kalayaang magpaliwanag tungkol sa hinihiling na assembly ng mga matatanda. Number 3, ipakikiusap sa mga kapatid na kung maaari, wala ng auditor. Nakita nyo? Ayaw na nilang maglagay ng auditor. At gagawin nila akong tagapagpaliwanag dahil nga po yung mga matatanda sa pangunguna ni kapatid na Manuel Bacosa, tumututol sa kanilang pinalabas na aral na hindi na raw dapat pang suriin ng abuluyan. Gusto nila yung wala na makaalam ng abuluyan, sila na lang. Yan ho, yung grupo niyang mga manggagawa ni Libita Gugulan. Sa pangunguna ni Libita Gugulan, ni Lydia Clemente, ni sino pa? Si Gloria Tejada, si Lita Abela, at saka yung nurse doon sa Gaya-Gaya. Yung nurse pa lang, suplada na, no? Kung dinidilaan pa ako, pinanduduran, ganyan ang natutunan nila nung mamatay si kapatid na Nicolas Perez. Ngayon, ipinakikiusap nila na yung mga matatanda ipacify ko. Bibigyan ng karapatang mapaliwanag sa mga matatanda. Tapos, sila naman, ipakikiusap nila sa mga kapatid na kung pwede, wala ng auditor. At kung hindi papayag, hihilingin na ang maging auditor, manggagawa. Talagang gusto nilang matago yung kanilang pananalapi. Dahil kung hindi papayag, ikay matatandang magkaroon ng auditor, hihilingin nila na manggagawa na lang. Sila rin. Nakapirma po rito si Cecilio Daza. Ayun. At ito po sa aking natatandaan, kung di ako nakalilimot, sulat kamay ni Tejada. Ngayon, dito maipakikita ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. May dokumento na yung iglesyang yan, nung mamatay si kapatid na Perez, nagkaroon ng interes sa pera. At yan, hindi po katakataka yan. Yung pera talagang pinanggagalingan niya ng ikaliligaw ng tao. Nang mamatay si kapatid na Nicolas Perez, aayaw na nila na ang abulo yan ay mabungaran pa ng miyembro. Kaya nagalit sila kay kapatid na Manuel Bacosa, itiniwalag nila nung hinihingi sa kanila ni kapatid na Manuel Bacosa bilang General Treasurer, ang ulat ng abuluyan ayaw na nilang ibigay. Pinalabas nila ang teksto na hindi na raw kailangan suriin at pakialaman pa ang abuluyan. Yan ho ba'y bibliko? Yan ho ba mga kababayan tama sa Biblia? Pakinggan nyo dito sa isang talata ng banal na kasulatan kung ganyan ang diwa ng mga apostol. Na ang abuluyan ay itinatago sa miyembro. Ayaw ipaalam sa miyembro ang abuluyan. Pakinggan nyo. Na iniilagan ito. Ito po 2 Korinto 8:20 patuloy. Na iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan. Sapagkat iniisip namin ng mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Ano po ang wika ng apostol na si San Pablo? Tungkol sa abuloy na kanilang pinangangasiwaan, na amin ng wikang iniilagan ito, na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan. O, paano nila maiilagan na sila'y huwag masisi? Sapagkat iniisip ang wika namin ng bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa mga tao. Kaya ayaw nilang masisi, malinis ang kanilang abuluyan. Merong malinis na ulat ang abuluyan ng panahon ng mga apostol. Ang katunayan,
Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto, 16:1 hanggang 3. Ganito ating mababasa. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagpariyang ko. At pagdating ko, ang wika ni San Pablo, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Nakita nyo? Meron po bang access ang miyembro sa abuluyan ng unang siglo? Meron. Sinusugo ni Pablo, may daladalang sulat, dinadala ang abuloy sa Jerusalem. Ito po'y properly recorded. Ngayon, dito po sa iglesia ni Libita Gugula, nung mamatay na si kapatid na Perez, ang kanyang pangangasiwa, unang-una niyang pinalitaw na teksto na pagtuturo, hindi na raw kailangan pang suriin pat pakialaman ng abuloy na ibinigay ng mga kapatid. Kita niyo, tinatago na yung pera. Kaya hinahamon ko yung samahan na yan. Kung talagang kayo sa Diyos, palitawin nyo si Maximino Nieto, huwag kayong manira sa talikuran. Gawa lang ng mga chismosang babae yan. Ngayon, harapin nyo ako, patunayan nyo itong inyong aral na kaya ako umalis dyan dahil sa pagtuturo nyo ng mali, patunayan nyo ang aral na ito'y sa Diyos, na hindi na kailangan pang suriin at pakialaman ng abuloy na ibinigay ng mga kapatid. Wala nang auditor. Patunayan nyo yan. Tutul ako. Sa demonyo yan. Diwa ng demonyo yan na yung abuloy yan wag mahayag, itago sa mga miyembro para sila'y makapanloko kung gusto nilang manloko. Ngayon, ang isa pang napansin ko dyan, pagkamatay ni kapatid na Nicolas Perez, nung si Libita Gugula na nangangasiwa, tinanin nyo. Kami po, nung buhay si kapatid na Nicolas Perez, hindi po kami kumukuha ng abuluyan sa ibang samahan, sa ibang tao. Hindi kami humihingi, tumatanggap ng abuloy sa hindi kapatid sa pananampalataya. Isa po yan sa pinakamahigpit na doktrinang ipinatutupad ni kapatid na Nicolas Perez. Na nung buhay siya, may karangalan kong masasabing napakalinis ng diwang daladala ni kapatid na Perez. Ayaw siyang tatanggap ng abuloy, ng pinansyal na konsiderasyon o ng alinmang bagay sa hindi kapatid sa pananampalataya. Kahit na ho kami nahihirapan. Ako nga po noon para lang po ako makapagpatuloy sa pagkaministro, kuminsan naghahanap buhay po ako. Kuminsan pag kinukulang, nakapangungutang pa nga ako Ayan. Dahil kami po wala namang sweldo sa panahon ni kapatid na Nicolas Perez. Wala po kaming pirming sahod. At kung meron man, kahit ipakita nila ang resibo, maipakikita ko kung saan napunta. Nangungupahan po kami ng bahay sa Angeles City, nagbabayad ako sa bahay, gumagastos kami. Yung pong natatanggap kong kaunti sa iglesia, kulang para sa pambayad sa bahay at pamasahe. Kaya gumagawa po ako ng paraan para ako'y makatawid sa araw-araw. Kuminsan may hanap buhay kami, kuminsan na may pag kinulang nakakapanghiram ako, binabayaran ko naman. Ganyan ang aking naging pamumuhay sa panahon ni kapatid na Nicolas Perez. At yan po'y suportado ng mga dokumentong kung sakali na maninira sila at nakaharap ako, kung meron silang dokumento, may dokumento rin ako. Ngayon, nung pong mawala si kapatid na Perez, si Libita Gugula, nagpapahingi na ng abuluyan o kaya nagpapahingi na sila ng pera o ng tulong na iba sa hindi kapatid, kagaya ng isang dokumentong ito. Pakinggan nyo ito na resolution of the board, whereas the board in its regular board meeting held last August 4, 1987, approved that an authorization be granted to the representative of the church in accepting the donation from Widora Incorporated. Now, therefore, it is resolved, as it is hereby resolved,
that Brother Alejandro Gimelo be authorized to accept for and in behalf of the Church of God in Christ Jesus, the pillar and the ground of the truth, any donations from Widora Incorporated, done this 4th day of August 1987 at 530 Natividad Street, Pasay City, Metro Manila. Approved. Sister Levita Gugulan, Chairman of the Board, Crescenti Clemente, Director, Lydia Serrano, Director, Armando Policarpio, Director, Gloria Tejada, Director, Ruben Serrano, Director, Armando Di Castro, Director. Naninira sa amin sa Bicol. Biro mo ito, hindi ka na nahiya rito. Kamandeng. Biro mo yan, maliwanag pa sa isip ko hanggang ngayon. Nung buhay si Kabana Perez, hindi tayo tumatanggap ng pera o ng anumang tulong sa hindi kapatid. Nung mamatay si Kabana Perez, masyado na kayo naghahaman. Kaya nung mamatay si Kapatid na Nicolas Perez, pati pledges, meron na sila. Hindi pa inaani yung palay, pinapipirma na yung membro kung ilang ka ba nang ibibigay. O di ba may pledges kayo ngayon, tutulan nyo't may resibo kunyan. O, yan ba ang samahan mo ngayon sasabihin, Iglesia ng Diyos na totoo? Saan? Sa Biblia merong pledges na ang kapatid hindi pa inaani yung pera, yung palay hindi pa inaani, pinapipirma nyo na kung magkano ibibigay. Yan ay labag sa Biblia. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto, ganito ating mababasa, mga kababayan. Sapagkat, kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipo ng marami ay hindi naglabis at ang nagtipo ng kaunti ay hindi kinulang. Paano po ang abuluyan sa iglesyang totoo sa Biblia? Kung may sikap ang wika, tingnan nyo sa inyong mga TV screens. Kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa hindi tinataglay. Wala pa sa miyembro, hindi pa tinataglay, kinukurakot nyo na. Hindi ba kayo marunong mahiya? Ha? Bakit naglagay kayo ng pledges sa panahon ni Kapatid na Perez? Wala niyan. Nape-pledge pa miyembro, may kasulatan pa. Di bale, kung pledge na lang, sana basta na. Wala nang black and white eh. Mga iring may black and white pa siguro. Pagka hindi na ibigay na miyembro, pinirmahan mo, pagkatapos hindi mo ibibigay. Sisisihin nyo pa miyembro. Paano kung nag-pledge ang miyembro, pagkatapos nalahar? Ano ibibigay nun? Lahar. Hindi naman nyo tatanggapin yung lahar. Kaya, ikaw Armando, kawa-awa ka naman. Biro mo naninira ka sa talikuran. Alam mo, gawain lang yan ng hindi lalaki. Tingnan mo ako, hindi sa talikuran, sa TV. Hindi ako naninira, nag-i-expose ako ng totoo. Sa TV, hindi nyo ako kagaya sa sulok-sulok. Ako sa telebisyon, nationwide. Alam ko't magagawa kong sabihin na yung iglesia na yan, bagaman niya'y tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nang mamatay si Kapatid na Nicolas Perez, peke yan. Hindi totoong iglesia yan. Bakit? Pinasama ninyo. At huwag nyo sabihin kung iglesia ng Diyos kayo ligtas na kayo. Pakinggan mo sa isang talata ng Jeremias 25:29, ganito ang ating mababasa, mga kababayan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat narito, ako'y nagpapasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinatawag sa aking pangalan. At kayo bagay lubos na hindi mapaparusahan, kayo'y walang pagsalang parurusahan, sapagkat aking tatawagin ng tabak laban sa lahat ng nananahan sa lupa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Batayan bang iglesia kayo ng Diyos? Ha? Yung isang iglesia ng Diyos dyan yung kanyang puno, drug addict May kaso pa. Yung kanyang anak, sinimentuhan dun sa filing cabinet. Paano yan? Kaya nga yung kapilya ng iglesia ng Diyos na yun, doon sa malapit sa Mia, o Naiya, doon sa Metundo, giniba na. Yung kanilang central office,
Juan Luna, giniba na. Bakit? Iglesia ng Diyos, ang puno, drug addict. Pagkatapos yung anak, sinimentuhan dun sa loob ng filing cabinet. O, kita nyo yan? Sa bagay, hindi natin pinakikialaman yan. Nasa husgado pa yata yan. Pero merong ganun balitang nabasa ako. Pero ang merits niyan, wala tayong pakialam. Kung yan ay totoo o hindi. Nasa husgado na yan. Bawal ho nating yan pag-usapan ng merits niyan. Pero merong balitang lumabas na gano'n. Ako naman, ang aking naiisip, siguro kaya merong usok, dahil may baga. Ito, hindi ito usok. At hindi rin ito baga. Ito'y maliwanag na nagdudumilat na katotohanan na ang samahan ni Binibining Libita Gugula, nung mamatay na si kapatid na Perez, tumatanggap na talaga ng donasyon sa hindi nila kapatid. Ito, sa Widora Incorporated, tumatanggap sila o nakapirma pa si Binibining Libita Gugulan. At sa kanyang yung mga kasama niyang direktor. Maipapaalala ko lang kay Lydia Serrano, kilabutan ka naman, hindi ganyan ang tinuro ko sa iyo ha. Nung araw na ikaw humahati na nagpapaturo sa akin. Hindi ganyang kagarapalan niyang natutunan ninyo ngayon. Na pati hindi nyo kapatid sa iglesia, kinukunan nyo na ng abuloy. Sa Biblia po, yung hindi kapatid sa relihiyon, hindi po kinukunan ng abuloy. Kaya nga ako tutol dyan kay Periol na kahit na sino na lang sa daan hinihinga ng love offering At pagkatapos tawag nila street evangelism daw yun. Anong street evangelism? Street evangelism ba yung lahat ng masalubong sa daan hindi naman nakikinig sa kanilang pangangaral, tinatapatan nyo ng supot? Ang evangelism is to evangelize. Dapat yung masasalubong sa daan, pangaralan. Hindi ang masalubong tinatapatan ng supot ng love offering O pagkatapos tawag street evangelism? Hindi totoo yan. Baka yan straight straight begging. Pagpapalimos sa daan. Hindi street evangelism yan. Kasi hindi naman na-evangelize yung mga tao Basta't dumaan lang, may dalang basket, tatapatan ng supot. Tingnan nyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan. Tingnan nyo. Di ba? Evangelism ba tawag mo dyan, Ginoong Periol? Hindi ako naninira totoo ito. Nakuna namin na retrato yung mga miyembro mo. Tingnan nyo mga kababayan sa inyong mga TV screen. Nakikita nyo ba? Yan ba evangelism? That's not evangelism. In any manner, hindi pwedeng tawagin evangelism yan. Bakit? Hindi naman nakikinig yun. Dumaan lang tatapatan ng supot Street evangelism na. Ginoong Periol naman, mag-isip-isip ka naman ng mahusay. Biro mo, di ka nahihiyaan yan. Tatawag pa sa'yo, apostol. Meron ba naman apostol ni Kristo nag-utos sa miyembrong manghingi sa daan ng pera? Meron ba nun? Saan sa Biblia? Mula Henesis hanggang Apokalipsis. Para wag ka nang mapagod, Mr. Periol. Mula na lang Mateo hanggang Apokalipsis. Dahil yun ang panahon ng mga apostol. Meron ka ba nakita ron kahit isang apostol na inutusan yung miyembro niyang magkalat-kalat sa palengke pagkatapos ay manghingi ng abuluyan? Pwede pa. Sa mga pamilihan, nandun yung mga apostol, nangangaral, nagsasalita, miski sa pamilihan. Ayun. Pero walang nanghihingi ng abuloy. Parang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Hindi ba si Cristo nag-Santa Cena? Tama yun, may Santa Cena talagang ginanap si Cristo. Kaya lang, hindi kagaya ng Santa Cena ni Ginoong Manalo. Na si Cristo, nung mag-Santa Cena, ang tinawag niya yung 12 apostol. Bali 13 lang sila. Nung nangangalahati na hapunan lumaya si Judas, sumundo na nung huhuli kay Kristo. Kaya 12 yung nagsanta sena ng usto. Ang ginawa naman ni Ginoong Manalo, nagsanta sena, tinawag ang miyembro, tas hininga ng abuloy. Sa Biblia, walang abuloy ang Santa Cena. Basahin niyo yung Santa Cena. Kapitulo 13 ng Juan. Naghugasan pa sila ng paaron. Nag-usap pa si Pedro at si Kristo, bakit buhugasan ng paa ko? Sabi ni Pedro, pinaliwanag pa ni Kristo, hindi mo nalalaman ang ginagawa ko, pagkatapos saka mo na lang malalaman. Magpahugas ka, dahil pag hindi ka nagpahugas, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sumagot si Pedro, Panginoon, wag pa alang, pati kamay, pati ulo, paliguan mo na ako uli. Kasi sabi ni Kristo, pag hindi ka napahugas ng paa, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sabi ni Pedro, paliguan mo na ako, buong katawan na. Ayun. Yun ang mga nangyari sa Santa Cena, pero walang abuluyan na inilibot na kahon.
O kaya may sobrang palakihan ng abuloy. Nang gawin ni Mr. Manalo yan, nilagyan ng abuloy. Inalis yung hugasan ng paa, pagkatapos dinagdagan ng abuloy. Ganyan ho mga nagsasanta Sena ngayon. Ganyan din naman si Ginoong Periol. Na ang mga apostol nangaral sa mga daan, nangaral sa mga kung saan-saan, pati sa sasakyan dagat, miski sa barko nangangaral. Pero wala hong nakasunod na 20 taong may hawak-hawak na supot na kahit sino masalubong eh. O tingnan nyo sa inyong mga TV screen. Yan ho ang trabaho ng iglesia ni Periol. Ha? O yan ba nasa Biblia? O, hinahamon kita Ginoong Periol. Patunayan mo sa Biblia na iya'y gawa ng isang tunay na apostol. Sa patutunayan ko, gawa yan ng manlulokong apostol. Patutunayan ko ayon sa Biblia. Kung gusto mo lang naman. Ngayon, kung ayaw mong mapatunayang manlulokong apostol lang may gawa niyan, hindi ka nga lalaban. Di ba, no? At ang hamon ko, ayoko sa Plaza Miranda. Itong mga iglesia ni Cristo, sukat hamon nila ko sa Plaza Miranda. Eh, alam niyo naman yung Plaza Miranda, kasabihan na yan eh. Kasabihan na yan. Senador, nasasabugan ng bomba yan eh. Eh ako pang hindi senador, wala naman akong bodyguard. Eh, sabugan ako dyan ng bomba. Tapos sabi naman nila, ba't natatakot ka ba? Hindi lahat ng taong umiiwas sa guloy natatakot. Si Cristo umiiwas eh. Nung hindi niya pa oras, umiiwas eh. Sabi niya pa sa apostol huwag niyo sasabihin nandito ko. O, umiiwas siya. Eh, Diyos na nagkatawan tao yon. Eh, ako umiiwas ako sa gulo. Mapahamak pa yung mga sasama at makikinig. Kaya ang hamon ko sa telebisyon, yung mga puno ng relihiyon. Tutulan niyo sinasabi ko, mag-uusap tayo sa telebisyon. Kaya sa ating, balikan po natin itong tinatalakay na relihiyon na itong kay Binibining Libita Gugula na ipinaninira nila, dati raw akong kaanib dyan. Talagang totoo yun, nung panahon ni kapatid na Perez. Pero nung mamatay si kapatid na Perez, lumayas nga ako dyan sa samahang yan. Pinamunuan ng babae, mali po sa Biblia. Pagkatapos nagpasok sila ng mga turo na hindi naman turo ni kapatid na Nicolas Perez. At saka paano mo sasabihin yung iglesia na yan iglesia ng Diyos totoo yan yan ho pati ministro dyan nag-uusukan ng bunganga at sigarilyo ng sigarilyo. Paano totoo yan? At nung mamatay si kapatid na Nicolas Perez, nagkaroon na sila ng sakramento. Biro mo, nung buhay si kapatid na Perez, wala namang sakramentong tinuturo si kapatid na Perez. Nung mamatay meron na sakramento. Ang sakramento may ikinasal na miyembro. Ako po'y nagtataka, naging Katoliko nung mamatay si kapatid na Perez Kaya ako hindi po pwedeng manatili sa ganyang iglesia. Eto, Danny and Debbie. We, Danny and Debbie, love to share with you together with our beloved parents, Mr. Pacifico Perez, Sr., Mrs. Herminia B. Perez, and Mrs. Consorcia Serrano, Viuda de Mendoza, this most significant moment in our lives. Alin daw yung most significant moments in their lives? As we dedicate ourselves to one another in the holy sacrament of matrimony. Nung buhay si kapatid na Perez, walang sakramento ng holy sacrament of matrimony. Meron ba nun? Meron ba sa Biblia ang holy sacrament of matrimony? Sakramento ng matrimonyo, ng pagkakasal. At biro mo, ang magkakasal si Ginoong Nieto. Ang ikakasal apo pa ni kapatid na Perez. Gumagamit kayo ng maling mga salita sa Biblia. Biro mo, the most significant moment in our lives. Hindi yan ang turo ni kapatid na Perez. Ang pinakamahalagang momento o pagkakataon sa buhay ng Kristiyano, yung makilala mo si Kristo. Sa bautismo, matanggap mo si Kristo. That is the most significant moment of a life of a Christian. Pinalitan na ninyo ni Libita Gugulan. Ang most significant moment na yung kanilang kasal na pag-aasawa sa laman. Nakita nyo? Hindi ba ito'y ligaw na? O kayong mga naniniwala dyan sa grupo ni Libita, ito ba kayang tindigan ng pastor nyo na ang pinaka-significant moment in the life of a Christian ay yung kanyang pag-aasawa? Yun ang most significant moment. Mali yan. Biro mo, adjective and adverb in its superlative degree. Most significant moment in our lives.
in the Holy Sacrament of Matrimony. Nung panahon ni Kapatid Perez, wala itong Holy Sacrament of Matrimony. Biglang-bigla kayo naging Katoliko. May sakramento na kayo ng matrimonyo. At yung pa ang pinakamahalagang pagkakataon sa inyong buhay. Ako, hindi yun ang aking paniwala. Sa turo ni Kapatid Perez, sabi niya sa akin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, sabi niya, nung makilala ko si Kristo at matanggap ko si Kristo. At ang susunod kang pinakamahalaga, pagbalik ni Kristo, kukunin niya ako, sabi ni Kapatid na Perez. Ngayon, ang itinuro ni Libita Gugulan at saka ni Maximino Nieto, ang pinakamahalaga raw na pagkakataon sa buhay, yung Holy Sacrament of Matrimony. Pagkatapos, ako nga ay natatawa nung padalhan ako nitong itong imbitasyon. Hindi naman pala sa akin ito pinadala. Binigay lang sa akin ng isa nating kapatid na dati nilang kapatid na napunta rito sa atin. Meron din silang bridal entourage, principal sponsors. Ha? May secondary sponsors pa. May witnesses pa. May flower base pa. May flower girl pa. Ha? Ay, saan mo na ako sa Biblia ito? May ninong at ninang na rin sila. Di ba ito'y Katoliko na rin? Ano? At ang officiating minister, Sister Libita Gugulan. Kita nyo? Biro mo, pumapayag siya na ang kanyang isinasangkot ang pangalan niya sa mali. Maling mga terminasyon. Hindi tama sa Biblia. Pagkatapos atin pong pag-aaralan itong sa susunod nating pagtatanghal. Meron pa pong marami po tayong mapapansin dito sa samahang ito. Mula nung si Kapatid na Nicolas Perez ay mamatay, napuspos na po ng kamalian ng samahang ito. Kaya yung mga ministro diyang naninira, diyan sa may Antipolo, yung mga ministro niyong naninira dito sa may Moras de la Paz, dito sa San Fernando, diyan sa may Halang, Santa Maria, Bulacan, diyan sa Bicol, yung mga ministro, magtigil kayo. Hindi nyo kayang tindigan yan. Ngayon, kung gusto nyo talaga ng usapan, humarap kayo sa isang maginoong pag-uusap. O sige, pagka kayo ang kausap, kahit na pwede na hindi kahit sa telebisyon. Dahil ako alam ko, hindi kayo haharap sa telebisyon. Dahil takot kayong humarap sa telebisyon, kaya sa likod-likod lang kayo naninira. Pwede na, payag na ako kahit hindi sa telebisyon. Kahit na lang dyan sa baluarte nyo, sa San Jose del Monte, o kaya dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sige, harapin ko kayong lahat. Mula kay Mr. Nieto hanggang kay Lydia Serrano, sa lahat ng inyong mga ministro, patutunayan ko, nang mamatay si Kapatid na Perez, yung samahan nyo, hindi sa Diyos yan, kundi sa demonyo, ayon sa Biblia. Pag hindi ko napatunayan, putulan nyo kung nalalamunan, payag ako. Yan ang hamon ko sa lahat ng ministro ni Libita Gugulan na nabubuhay sa panahong ito. Patunayan nyo na yung iglesia nyo sa Diyos, patutunayan ko hindi sa Diyos yan. Mali ang aral niyan. Nang mamatay si Kapatid na Perez, iniligaw kayo ng mga babaeng nagpuno sa inyo. Kasama na dyan si Libita Gugulan, si Gloria Tejada, si Lita Abela, yung nurse na suplada, sino pa? Kasama na dyan iniligaw nyo ang mga kapatid sa pananampalataya nyo. Tinuruan nyo ng hindi itinuro ni Kapatid na Nicolas Perez. At pinasukan nyo ng aral na hindi tama sa Biblia. Subalit ako po'y nalulungkot lang, wala na tayong maraming panahon. Alam nyo, ang palatuntunang ito, nagsisikap na bigyan kayo ng first-hand information tungkol sa lahat ng iglesyang nasa ating panahon. Lahat po yan ay ating pag-aaralan. Meron nang kinakabahan daw dyan, nabalitaan ko Baka dumating ang araw, pati tayo kalkalin ni Soriano. Lahat po ng iglesia na naririto sa ating panahon, sa tulong ng Diyos, iisa-isahin nating pag-aralan ng kanilang mga maling katuruan para kayo huwag mailigaw ng mga mandarayang mangaral. Ako lang po'y nalulungkot, wala na tayong maraming panahon. Muli, bago tayo magtapos, inaanyayahan ko kayo. Sumubaybay sa ating mga Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.